Ayan po mga kasanggan dikit, ito po yung homemade na incubator po natin na ang nagsisilbi pong heater ay ang bombilya. Bali yan po, pag nag 36.5 po mabubuhay po yung ilaw. Tingnan nyo po. Ayun po, nabuhay po. Bali pagka na-reach niya po yung 37.1 mamamatay naman po siya. Ayun po. Hanggang sa aabot po siya ng 38. Ayan po mga kasanggan dikit. Ito naman po yung homemade na incubator po natin. Na ang gamit po nating heater ay ang hot air gun. Bali ito po, tumpo lang to. Tingnan po natin yung temperature niya. 37.5. Bali, kanina po ang ginamit po natin ay ang ilaw. Ngayon naman po ito nga pong hot air gun. Kapag po yan ay bumaba siya ng 36.5, mabubuhay po yung hot air gun na yan. Tingnan lang po natin, no? Hintayin po natin na siya bumaba. .9 7 6 mabubuhay na po siya pag nag 36.5 po siya. Ayan po. Bali kapag naman po siya ay tumaas o na-reach niya po yung 37.1, mamamatay naman po siya. Hintayin lang po natin. Ayan po, namatay na po. Hello po, isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasanggan dikit. Ito pong muli ang inyong Kuya Kulit na magbabahagi pong muli sa inyo ng panibagong kaalaman patungkol po sa paggawa ng homemade incubator. Bali ito po mga kasanggan dikit. Bali talagang gawa na po siya. Nagagamit ko na po siya. Ang dami ko na po ditong napapisang itlog ng manok. Bali ituturo ko lang po sa inyo kung paano po i-set up itong mga kailangan nating gamitin sa incubator na ito. Bali ito po, normal lang na box, gawa lang po kayo ng simpleng box lang na merong bukasan na dito po merong transparent po siya para makita po natin kung ano po yung lagay ng itlog sa loob po. Bali ito po, kailangan po natin to number 1. Bili po tayo ng temperature controller. Bali, ipapakita ko po sa inyo paano po ito i-set up. Akalisin ko po muna. Yan, bali, ito po. Ito pong temperature controller natin. Meron po siyang dito po kinakabit yung saksakan po natin. Ito po nandito po. Kita ko po sa inyo dito po kasi ito pong wire na black at red, tapos may nakalagay po dito 220 volts, tapos may check po siya. Ibig sabihin dito po natin lalagay itong saksakan natin. Tapos dito naman po sa kabila, ito pong black and yellow, ito naman po yung
output natin, na depende po sa atin kung anong gusto nating gamiting heater yung pagpapainit po sa loob ng incubator. Normally naman po ang ginagamit ay ilaw. Bali dito po, pag binaybay po natin tong wire nito, sa loob po nito may bokilya. Pakita ko po sa inyo. Ayun po, bokilya. Yan, ito po. Bali itong black and red, ito po yung saksakan. Ito yung sasaksak natin dito. Tapos ito naman po, kumbaga ito po yung input, tapos ito naman po yung output. Bali, ito naman po yung magsusupply sa gagamitin nating heater, na yun nga po ay nandun po yung bokilya sa loob. Tapos ito naman pong wire na ito, itong isa po ito po, itong kulay black na to, nakapasok po siya dito, mahaba po ito po yung dulo niya. Ito naman po yung pinakang sensor niya. Bali ang trabaho po niya ay mag-sense kung ano po ang temperature sa loob ng box. Ganun po siya, ang trabaho niya po ay yun. Lagay po muna natin. Tapos ito nga po, ang gagamitin po natin ay itong ilaw. Testingin po natin. Papakita ko po sa inyo kung paano po ito mag-function. Kakabit ko po itong ilaw. Kapag gagamit po tayo ng ilaw, kailangan po natin meron po tayong pan sa loob. Ito po, ginagamit ko. Ito, 12 volts po siya. Bali, CPU pan po siya. CPU pan na 12 volts. Na ang pinakang ginamit ko po dito ay yung charger po ng Nokia na keypad. Ito po, bali, dinugtong ko po dito. Nilalagay po lang natin siya. Ilalagay lang natin ito sa loob. Bali, ang trabaho po naman niya para yung pong temperature po sa loob, siya po yung magsisirculate. Siya yung silbing circulating fan para yung pong init ng ilaw o yung depende po sa atin kung anong pong gagamitin natin heater ay hindi lang po siya mag-focus sa isang lugar. Kailangan po ay buong box ay pare-parehas ang init. Bali yun po yung trabaho niya. Tapos po yan, sasaksak ko po ito. Tapos pag sasalangan na po natin siya ng itlog, lalagyan po natin siya ng tubig dito, lalagay po natin. Tapos o kaya uling, ganun lang po, lalagay po natin sa loob. Tapos lagi, kung ang gagamitin po natin ay tubig, lagi po natin i-monitor every 3 days. Tingnan po natin kung ubos po kasi ang tubig lalagyan po natin. Kailangan hindi po maubos ang tubig, lagi po siyang may tubig sa loob. O kaya uling. Tapos po, yan, papakita ko po sa inyo kung paano po ito mag-function. Ito po yung circulating fan po natin. Sasaksak po. At ito naman po, balik ko na po muna yung tornilyo para bali ito pong temperature controller, in-order ko lang po siya sa Shopee. Bali hindi pa po ako nagbablog, nagawa ko na po itong incubator na ito. Bali nung kasagsagan po nung COVID, bali ang dami ko pong napapisa dito, kaya minsan pag napalaki na po namin may nakakatay po kami. Yung iba, nabebenta ko po yung manok. Ayan po, sasaksak ko po. Bali, papaliwanag ko muna po sa inyo. Kapag ka ang itlog po ng manok ang ipapipisa po natin dito,
ang required temperature po niya ay 37 degrees plus or minus 1. Ibig sabihin po, ang target temperature po natin ay 37. Okay lang po siya na umabot po siya ng 38 point something. Okay lang po siya, 38 point something. Tapos pag bumaba naman po siya, okay lang po na umabot siya na hanggang 36. Kaya dito po sa temperature controller, dito po tayo mag-a-adjust para yung pong target natin temperature ay na-set po natin ang ayos. Bali, sasaksak ko po. Ayan po, umilaw na po siya. Kapag na-reach nyo na po yung 37.1, mamamatay na po yung ilaw. Hintayin lang po natin na tumaas. Medyo baliktad po ang reading natin kasi nga po depende sa setting ng ating camera. Bali yan po 34.4, 35.7. Lalapit-lapit ko po para makita nyo. Yun, namatay na po. 37.5 ay 37.1. Teka, ulitin po natin. Yan, set po natin sa 37.1. Tapos 36.5 yung low temp po niya. Ang ibig sabihin niya, yung high temp niya ay 37.1. Tapos ang low temp niya 36.5. Ibig sabihin po, kapag yun po, nag 37.1 na po siya, umabot po siya ng 38.4. Once na nag 37.1 po siya, mamamatay po yung ilaw niya. Tapos bababa po siya. Pag na-reach niya naman po yung 36.5, mabubuhay po uli siya. Hintayin po natin. Yun po, buhay po siya. Pag nag 37.1 po siya, mamamatay po uli siya. Bali, ano lang po siya, patay sindi lang po. Then yun po yung kailangan natin na temperature para mapisa po yung itlog natin. Kaya naglalaro lang po siya sa ganung temperature. Yan po. Tapos ang setting po niya, bali dito po, dito po sa kanan po to i-hold lang po natin tulad po yan yun, 37.1 po, inano ko po 36.9 yun po, 36.6. Ito naman po yung para pataasin, 36.7, 37.1. Yan po, yan ibig sabihin na-adjust na po siya. Sa low naman, i-hold naman po natin to. Yun yung low niya 36.6 dahil napindot ko po gagawin po natin 36.5. Ayan, 36.6. Ayan, naging 36.5 po. Bali, ito lang po yung adjustment niya. Ito, namatay po nung na-reach niya yung 37.1. Isa pa pong cycle.
Bali, ang itlog po kasi ng manok, kailangan po natin siyang ilagay dito ng 18 to 21 days. Yan po, mabubuhay po. Tapos pag tumaas po uli siya, na-reach niya yung 37.1, mamatay po uli siya. Kaya yun nga po, ang ibig sabihin din sa itlog, kailangan po ilagay po natin siya sa incubator ng 18 to 21 days para mapisa po siya. At babalik, manual po lang to, manual. Bali every 3 hours o 4 hours babalik rin po natin itlog para hindi po mag-stuck sa kabilang side yung buliga niya, para sigurado pong mapisa. Yan po. Gusto ko po itong i-convert kasi po papatayin ko po muna. Tatanggalin ko po itong bumbilya niya. Kasi po, ang problema po dito sa Luciana, Laguna, wala na po akong mabilhan ng bumbilya na 40 tsaka 50 watts. Yung Philips po, bibihira na po eh. Meron naman pong mga mabibili na ibang brand, kaso po, minsan 10 days lang na pupundi na agad. Ito naman, hindi naman po pwede to kasi 120 watts po to. Pwede po itong gamitin kung malaki po yung box natin. Kasi po hindi po siya makakapisa ng itlog kasi po sobrang init po nito. Bali naluluto po yung itlog. Bali ipinandemo ko lang po na yun nga po na pinapatay po nitong controller natin kapag na-reach yung 37.1 at binubuhay po ulit itong controller natin kapag na-reach po niya yung 36.5. Hindi po pwede to kasi nakakaluto po ng itlog. Kaya ang gagawin po natin, ituturo ko naman po sa inyo na i-convert po natin siya. Ibang heater po ang gagamitin natin dito ng ilaw. Bali, ito po ang gagamitin natin heater. Itong hot air gun. Bali, ano po siya? Mainit po ang binubuga niya. At ang kagandahan po dito, kapag ka ito po ang gagamitin natin, hindi na po natin kailangan itong circulating fan. Tatanggalin ko lang po. Hindi na po natin to kailangan kasi po ito po ay may fan na sa loob. Ibinubugan na po niya yung mainit na hangin. Bali iseset up po natin. Dahil dito nga po, dito po nakakabit yung bukilya natin. Bali dito na lang po tayo magtatap. Dito po. Tatanggalin ko lang po itong tape. Bali, ganun din po ang mangyayari niya. Sa ilaw, iilaw lang po siya, tsaka mamamatay. Bali dito po, pagka ito pong gagamitin natin, mamamatay lang po yung pan niya. Kumbaga, marinig po natin na tumutunog, tapos bigla na lang po mamamatay yung tunog. Papakita ko po, tanggalin ko lang po muna ito. Yan po. Bali, dinugtong ko na lang po dito sa mismong saksakan niya yung wire, tapos nilagyan ko po ng tape kasi kailangan namang sirain po natin. Baka mamaya kailanganin po natin po, di matatanggal po natin. Kaya nilagyan ko na lang po ng wire para maitap po natin dito. Tatap ko po.
Lagyan ko po ng tape. Yan po mga kasanggan dikit to. Naikabit ko na po. Naitap na po natin. Bali ito kaya may abang po siya. Dahil dito po natin siya ilalagay. Ito po, pinakang elbow po siya. Elbow po nung PVC na T. Bali ito pong isang butas dito, tinakalubang ko po, tinalian ko po. Bali karton lang po siya para hindi po masunog kasi mainit nga po to. Bali diretso pong ganyan, may butas pakasok. Nandito po. Kaya yung hangin po nito ay binubuga sa loob. Kaya meron po nito. Yan po. Ganyan po siya. Pitan po natin yung tornilyo para hindi po siya mag-vibrate. Yan po, nakikabit na po natin. Itap na natin. Tapos ito naman po, meron naman po siyang switch Tapos bali ito nga po yung sensor. Papakita ko po sa inyo na talagang mainit nga po itong hot air gun. Ito po. Bubuhayin ko po. Basta kahit ito po ang gamitin natin, lalagyan pa rin po natin ng tubig o kaya po uling. Kasi nakakatulong po yun para sa humidity po yun para yung shell po ng itlog medyo lumalambot po. Ayan po. Ibig sabihin 25.4 5. Yun po yung hanggang 6 po, tumataas po. Yun po yung nare-read niya sa loob ng box. Yun po yung temperature niya. Bali ito nga po yung sensor. Bali bubuksan ko po to. Tingnan nyo, 25.5 po. Bigla po siyang tataas pagka hinanginan po natin. 25.6. Yan po, 25 po yan. 27.7, 28, 29, 26, 29.9, ngayon 31 na. Yan po, tinatay niya po kasi nga na-reach niya na po yung 37.1. Bali ganun po. Mamaya papakita ko po sa inyo. Sabihin natin. Yan, umabot po siya ng 40. 40.9. Pero bumababa na po siya. Hintayin lang po natin bumaba. Bali yun nga pong setting niya, ang high temp niya ay 37.1 at ang low temp niya 36.5. At yan po natin bubuhayin ko po siya. Ito po.
5.2 na po. Ang basa po ay papaganyan, no? Kasi po, baligtad ang tingin nyo dyan kasi nga sa setting ng camera. 36.3. Yan, 37 step. O, mamatay na po. Mamatay po ang hot air gun. Yan, medyo tataas pa po siya. Basta kahit ma-reach niya po yung 38 point something, pasok pa rin po siya. Kasi subukan na po siya sa ganung setting eh. At yung iba po, gumagamit sila ng temperature hanggang 39 degrees. Umabot po siya ng 38.5. Okay lang po siya. Bali bababa na rin po yan. Pag na-reach niya po yung 36.5, mabubuhay po ulit ito. Bali ganun lang po yung cycle niya, patay buhay para ma-maintain po yung required temperature nung itlog na isasalang po natin dito. Kagandahan po dito sa hot air gun, yung pong init niya, bali ano po siya, solid po talaga yung init niya. Medyo matagal po siyang bumaba, unlike dun sa ilaw na parang ang bilis lang mabuhay, ang bilis mamatay. Dito po 38.1, ang bagal po nung ano niya, ang bagal po nung baba ng temperature niya. Kaya para makakasave pa rin po tayo dahil hindi po gumagana pong hot air gun natin. 37.9 po, 7.8. Pag nag 36.5, mabubuhay po ulit ito. Magsusupply po ulit siya ng init sa loob. Hali ganun lang po mga kasanggang dikit. I-share ko lang po sa inyo kasi kung sakali mang gumawa po kayo nito ng homemade incubator, sinasuggest ko po ito na gamitin nyo kasi napakahirap na pong bumili ng 40-50 watts na bumbilya. Parang phase out na po, pero may nabibilan pa rin po kaso maihinang klase na po eh. Pero yun nga po, ito yung sinasuggest ko sakaling gumawa kayo nito, itong gamitin nyo. Tsaka ito sa Shopee lang po ito order. Sa Shopee ko po siya binili. Tsaka ito po itong hot air gun po natin. Yun 36.5, nabuhay po ulit siya. Ganun lang po siya. Ito po, subukan na po ito. Ang dami ko po napapisang itlog dito. Yung problema nga lang po dito sa amin, kaya hindi ako mapagparami kasi wala pong space. Dahil yung bakanting lote lang po ng kapatid ko ang nalalagyan ko po ng mga kulungan ng ano. Hintayin po natin siya mag 37.1. Ayan po. Hintayin na po ulit. Ganun lang po yung cycle niya. At iset lang po natin ng ayos kung ano po yung required temperature na isasalang natin itlog. Depende po kasi sa itlog eh. Meron pong itlog na iba-ibang kailangan nilang init eh. Sa pabo, mas mainit po. Pag sa pugo, hindi ko po alam kung mas mababa kaysa sa itlog ng manok ang kailangan. Bali ganun po. Bali yun nga po sa itlog ng manok, ang kailangan po niyang temperature ay 37 degrees. Maglalaro lang po siya sa 36 hanggang 38 point something. Bali yun lang po mga kasanggang dikit. Gawa lang po kayo ng normal lang na box, plywood lang po ginamit ko. Tapos yung pagsasetup po nito, madali lang po. Basta panoorin nyo lang po mabuti yung video, makukuha nyo rin po ito. Kasi yung ganyan lang po. Yung wiring, madali lang naman po eh. Kasi yung mismong sensor natin sa loob, tinusok ko lang po dito. Tsaka yung sa bukilya, ito rin lang po. Kaso hindi na nga tayo gagamit ng ilaw.
Bali, itinakdalan po natin dito. Bali, yun po mga kasanggan dikit, naway may napulot pong muli kayong kaalaman sa isinari ko pong video. Sana po ay makatulong po sa inyo to. At sa mga bago po natin taga-subaybay, pa-subscribe na lang po, pa-like and share. Papindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pa pong mga tutorial video. Hanggat meron po akong kaalaman o nalalaman ay ibabahagi ko po sa inyo mga kasanggan dikit. Lagi po kayong mag-iingat at tuloy-tuloy po ito mga kasanggan dikit. Hindi po ako magsasawang magbahagi sa inyo ng mga kaalaman. Kaya ang masasabi ko lang po, lagi po natin uunahin ay ang Panginoon. Pagising natin sa umaga, pasalamat po tayo sa Kanya. At lalo na sa ngayon po, may pandemic, talagang siya lang po ang tanging kapitan natin para malampasan po natin itong pandemic nito. Maraming salamat po muli mga kasanggan dikit. Mabuhay po kayo.